Alright, boys and girls, this is the BYD Sea Lion 6. Hindi ito yung mismong dinala namin pero kamukhang kamuka. We traveled to Eastern Samar nung Holy Week to test out the reliability, comfort, fuel efficiency, and overall experience a long drive on this plug-in hybrid. Ito ang mga highlights of the trip, pero quick disclaimers, hindi kami sponsored ng BYD. This is our own car. May dala kaming doon na spare tire for better peace of mind, although hindi naman namin nagamit, so good job sa stock tires. And hindi ito full raw, uncut footage ng trip. Highlights lang. Tara, vamonos! Phase 1 ng journey ay yung Batangas City to Matnog. Usually, 12 hours average talaga ang biyahe from the NCR to the Port of Matnog. Maski dati nung sa Malate, Manila kami nang gagaling, more or less 12 hours pa rin, give or take. Depende sa traffic sa mga bayan-bayan along the way. In my experience rin, minsan papadaanin ka ni Google Maps sa mga bypass roads, diversion roads, even mga sobrang sikip na kalsada. Ewan ko kung para ba talaga makatipid ng oras at makaiwas sa traffic or she's just moody like that. Madalas rin sinusunod ko lang ang ruta na binibigay niya unless may mga kasama akong mag-overrule. Usually rin, kadalasan drive-thru lang sa mga fast food ang trip namin kapag nagutom, lalo kapag nagmamadali. Pero may times rin na hihinto talaga kami sa specific na kainan at magpapahinga konti after the meal. Meron din naman time na nag-overnight muna kami sa Sorsogon bago tumawid ng dagat para chill drive lang. This is not one of those times. Although yung dinner at almusal namin on this trip, naghanap at huminto talaga kami para kumain. Dito sa Batangas City nagsimula ang biyahe namin. Umalis kami around 1pm ng March 28 para matry habulin ang 3am na layag ng fast cut na Roro. Pumasok kami ng Startol then exit ng Ibaan para sa San Juan kami dumaan. Alam nyo ba na ang Batangas City ang capital ng Batangas Province? Ako kasi hindi, kala ko dati Lipa. Pagdating sa San Juan ang unang slowdown namin. May konting traffic dahil marami na rin atang mga nagpupunta sa mga beaches doon nung time na yun. Alam nyo ba na sa San Juan makikita ang tinatawag na Atlantis ng Batangas? Yun daw yung pinagbayanan ruins. Ako rin, ngayon ko lang nalaman yun. Paglampas ng San Juan, sa Quezon Ecotourism Road na kami dumaan. Alam nyo ba na travel time hack ang pagdaan dito? Kahit shorter distance kung sa Maharlika Highway going to Lucena, dahil mas magandang kalsada dito, makakabawas ka ng 30 to 45 minutes compared kung sa Candelaria then sa Riaya ang ruta. Kaya siguro dun kami pinadaan ni Google Maps. Ito naman ang Welcome Rotonda ng Lucena. Alam nyo ba na dito pala originally nanggaling ang Chami? Akala ko sa Batangas, hindi tuloy kami naghanap ng Chami dito. Di bale, sa susunod. Pagpasok ng Atimonan, dadaanan muna ang Old Zigzag Road or officially known as the Atimonan Zigzag Road. May naaalala ko nung bata pa ako na may one time dumaan kami dito ng naka-jeep. Jump pack ng mga kamag-anak, tas nag-stop over kami dito somewhere sa loob ng Zigzag Road para kumain ng tanghalian. Siyempre, adobo ang ulam para hindi mabilis mapanis. Basta alam ko, totoong memory ko yon pero pwede ring panaginip. Ewan ko lang. Anyway, alam nyo na ba na ang tawag naman daw ng mga locals dito ay 3M or 3Ms dahil yung mga hairpins perfectly mimic the letter M. Madalas rin itong tinatawag na bitukang manok pero ang original pala na bitukang manok ay yung ginawa noong 1930s sa loob ng Bicol Natural Park sa Camarines Norte. Kung ano pa man ang tawag dito, eto binilisan ko na lang mag-drive para makababa agad dahil marami daw multo dito. Huwag gayahin. At dahil sa momentum, binilisan ko na rin dito sa Atimonan. Ganda-ganda rin ang coastal view dito. Medyo refreshing after ng ilang oras na puro kabukiran, gubat at bundok. Yung dagat nga pala na yan ay ang Lopez Bay. Somewhere sa kabila niya ng Alabat Island. Anyway, alam nyo ba? Sabi daw, ang pangalan ng Atimonan ay galing sa kwento ng isang batang lalaki na may older sister named Simeona Mangaba. Noong 1608 daw, tinanong ng mga Spanish soldiers yung bata kung ano ang pangalan ng lugar. Sa takot, tumakbo yung bata habang sumisigaw ng Ate Monang, Ate Monang, which is the nickname ng ate niya sa Simeona Mangaba. Tunay kaya yun? Ano sa tingin nyo? Comment down below. Approaching the gateway to Bicolandia Arc, madadaanan ng mga bayan ng Plaridel at Calawag. Ang masasabi ko lang dito ay sobrang lubak. Paglampas konti ng arko ng Bicolandia ang Barangay Tabugon. Ito ang considered na ultimate 24/7 stopover ng mga nagbibiyahe papuntang Bicol, Visayas at Mindanao. Huminto muna kami dito para magbanyo at magmerienda. Kapag hindi ka kumanan, yun ang long way na dadaan ng diet. Kapag kumanan ka naman, maya-maya lang nasa Tagkawayan ka na, then start na ng napakamahabang Andaya Highway. Dito rin ako lagi tamad na tamad mag-drive, di ko alam kung bakit.
Sa kabilang dulo ng Andaya Highway ang bayan ng Sipokot. Lagi ako excited dito kasi tapos na ang napakamahabang Andaya Highway na malubak at maraming liko. Then dito sa Sipokot, papuntang bayan ng Pamplona, meron isang stretch ng dire-diretso lang na 14 kilometers. It's a nice change of pace after ng Andaya Highway. Bago dumating sa bayan ng Bato, naghanap na kami ng makakainan ng dinner. Nakita namin tong Daddy Borns na bukas pa kaya dito na lang dahil around 10 PM na nun. Medyo gutom na kami kaya parang masarap naman pagkain dito sa pagkakaalala ko. Pagtapos kumain, niratrat ko na ang last stretch mula Bato hanggang Matnog. Siyempre tinulugan na ako ng mga kasama ko at this time kaya wala na rin footage. Hindi rin naman makikita ang Mayon Volcano dahil pinatay na ang ilaw. Sa bandang part na to ng Bicol, di hamak na mas maganda na ang kalsada, especially sa Sorsogon na madalas maraming lanes at makinis. Sa Matnog, ito yung main ticketing office pero meron pa muna unang hihintuan para kumuha ng something. Di ko maalala yung tawag. Puno na daw yung paalis na fast cut pero meron daw parating na iba pang boat. Estimated na alis sa around 4 AM. In the end, hindi naging totoo yung 4 AM. Malayo sa katotohanan as you can see later. So walang no choice, kumuha na kami ng ticket para dun sa parating na boat. Almost always may delay talaga bago makatawid. Napaka-rare lang na makatawid kami kagad. Laging may tambay. At dahil puno pa ako ng adrenaline, umupo muna ako dito sa parking area. Tulog lang mga kasama ko sa kotse, ako ang naka-duty sa paghihintay ng boarding. Lumipas ang maraming saglit, may nakita na akong mga trucks na galing sa direksyon ng dagat. Sinilip ko kung ano na ang nagaganap. Then after ng marami pang saglit, nagsimula na magsakay. Around 5 AM na to, so mga 3 to 4 hours na kami naghihintay makasakay. Yan nga pala yung boat na sasakyan namin. Mukhang hindi naman lulubog. At dahil sa tagal bago makaalis, naisipan ko magmuni-muni dito sa may pier habang hindi pa mainit. Joke lang, hindi ako yan. Habang nagsasakay ng mga auto, random rin na biglang may mga sasakay na pasahero. Pinapanood ko lang sila habang nag-check ng phone sa gilid. Joke lang, hindi rin ako yan. Maya-maya napansin ko tong truck na to na mukhang kasabay namin na mukhang may mga laman na Terminator robots. Kunwari pa na fruits and veggies dealer. Nasaan kaya si John Connor? Nakatawid na kaya siya kanina? Ayun na nga, inabutan na kami ng bukang liwayway. Kawawa naman tong mga riders, tagal na nila naghihintay. Tapos wala pa sila ng masandalan mula kanina. Sa wakas, nakasakay na rin ang auto naming si Vermitor. Hindi ko naman ginawa ng paraan na una kami makalabas sa unloading. Wink. So ayun, paalam muna Luzon. Dito na ako natulog sa almost 2 hours na tawid ng boat. Ayos rin kasi parang dinuduyan ka ng dagat. Dito muna magtatapos ang part 1 ng Eastern Summer Road Trip. See you soon para sa part 2.